Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagutan naman tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung una na katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, meron daw si Sir nagpares na 6 months. Ngayon, ang tanong po ni Sir sa atin, kung pwede na daw bang lagyan ng nest box yung breeding cage. Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan, kung halimbawa meron tayong nagpares na 6 months, pwede na ba natin silang lagyan ng nest box sa breeding cage? Mga kaibon, pwede na po yan lagyan ng nest box sa breeding cage para po makapaghanda na yung pares po ninyo sa gagawin po nila na pagbibreed. Bago po natin sila ilagay sana sa breeding cage, mas maganda purgahin po muna natin, i-condition ang katawan para po maganda ang resulta sa breeding ng pares po ninyo. Meron tayong ginagawa kasing pagkondisyon sa mga ginagawa nating breeder para naman hindi masayang yung pag-aantay natin doon sa mga ginawa nating breeder. Unang-una, kinukondisyon natin yung katawan, pinapataba. Pero hindi naman yung sobrang taba dahil magkakasapula yung hen. Yung talagang saktong taba lang talaga para maganda naman yung breeding. And then pinupurga po natin yung ibon bago po natin yan i-breed. Dahil po gusto natin matanggal yung mga toxic sa katawan para po kung sakaling magkaroon ng itlog, mataas ang tsansa ng fertility. And then kapag nagkaroon naman po ng inakay, walang kaagaw sa nutrients yung mga inakay dahil po yung breeder natin natanggal na yung mga toxic at bulabulate sa katawan po nila. Ganyan lang po ang ginagawa natin sa mga basal na ginagawa nating breeder. May panghuling tip lang ako para doon sa mga merong basal na gagawing breeder. Mas maganda, bago po ninyo i-breed, gupitan nyo po, triman yung balahibo sa puwetan. Dahil po ang basal hindi pa yan gaanong marunong, talagang mapapansin mo yan merong nalalaglag kapag nagmate yung dalawa. Kaya po minsan mapapansin po ninyo sa mga itlog, sa 5 itlog minsan isa lang po ang merong laman. Ito pong paggupit dyan sa balahibo sa may pinakampwetan, makakatulong po ito para mataas ang tsansa ng fertility dahil po yung balahibo kumbaga malinis, talagang pasok. So yan po ang dapat nating gawin. So yan din po ang unang katanungan. Sana po nasagot natin ng maayos yung katanungan ng kaibon natin. Pangalawang katanungan mga kaibon, paano po sir kung angkak ko o normal green fisher tapos paparisan ko ng visual Lutino na hen, ano po ang lalabas? Salamat po. Sa ganitong klase ng parisan, normal cock versus Lutino na hen, ang magiging ID po ng mga anak nito, kapag po naghen, normal hen, split ino. Kapag nagkak po, split opa, split ino. Sa ganitong klase ng parisan, halos lahat ng kulay ng ilalabas po nito ay halos green. So yan po yung pangalawang katanungan sa atin ng kaibon natin. Pangatlo na katanungan sa atin, boss, tanong ko lang po, yung parisan ko po na back to back normal na par blue, naglabas po ng red eye. Ano po ang magiging ID ng parent saka ng kapatid po ng red eye sa ibang clutch? Ang kulay po ay bayo. Salamat po. Yung parisan ni sir, back to back par blue, naglabas ng red eye, tapos yung nilabas bayo na red eye. So nangangahulugan yung parisan ni sir, merong dugong pale palo dahil naglabas ng red eye na bayo. Ngayon, ang magiging ID ng parent, back to back par blue na par blue, split pale palo. Split pale palo na po ang ID ng parent. Ngayon, napakaganda pala nito dahil yung inanak na red eye bayo. Nangangahulugan po yung bayo po ninyo na red eye, bayo po yan na ang ID po niyan, Bayo, Bluetooth, Pale Palo. So dahil po ang nilabas ng back-to-back par blue mo ay non-visual par blue, nangangahulugan po niyan, isa po yan na tinatawag na Bluetooth.
So yung bio mo, ang ID niyan bio pale palo Bluetooth. So yan po ang ID niyan. Doon sa mga kapatid niya na non-visual, lahat po 'yon lahat po 'yon par blue possible split pale palo. So yan po, medyo naguluhan lang ako dahil dito sa inanak niya na bio na red eye. So napakaganda dahil back to back na par blue yung parent, naglabas ng bio na red eye. So yun po ang tawag po doon ay bio pale palo Bluetooth. Doon sa mga anak po niyan, halimbawa puro par blue yung kapatid na non-visual, lahat po yun par blue possible split pale palo. So yan po ang ID ng non-visual. So doon sa bio na red eye na visual pale, ang ID po nun bio pale palo Bluetooth. Yung parent naman, dahil back to back par blue, ang magiging ID na po nun back to back par blue split pale palo. So yan, sana po malinaw po yung kasagutan natin. Medyo naguluhan lang tayo dahil nagulat tayo dito sa inanak na bio na red eye. Ganda dahil isa po yan sa napakagandang materyales, Bluetooth na pale palo na kulay bio. Ipares mo po yan sa par blue split pale palo. Lahat po ng iaanak niyan puro na po par blue na pale palo, or kaya naman par blue na non-visual split pale palo. So napakaganda po niyan mga kaibon na materyales. So hanggang dito muna yung video natin mga kaibon. Maraming salamat po doon sa mga kaibon natin na nagtanong. Sana po nasagot ko lang maayos. Pasensya na kayo mga kaibon dahil medyo busy rin po tayo, kaya ngayon lang tayo nakapag-upload. Maraming salamat doon sa mga kaibon natin dyan na baka gusto magbigay ng pamasko, aginaldo man lang kahit magkano mga kaibon, tumatanggap tayo niyan. Maraming salamat po mga kaibon. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.